Ano ang mangyayari o ano ang magiging kapalaran ng mga korap sa Pilipinas? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Isa sa pinakamalaking problema sa ating bansa ay ang korupsyon. Isa to sa pinakamatagal ng problema ng ating bansa na parang hindi na ba mabigyan ng solusyon. Marami mga Pilipino ang nagrereklamo sa korupsyon ng ating bansa. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagnanakaw ng ilang mga opisyal sa taong bayan. Nakakalungkot lang po mga kapatid, marami sa mga kababayan natin ang patuloy na naghihirap dahil imbis na sa kapakanan ng ating bansa mapunta ang pera, yung pera ng ating bansa, napupunta po ito sa mga korap na politician. Ang nangyayari kasi, maraming mga proyekto ginagastusan pero hindi naman po ito natatapos o wala naman talagang ginagawa. Napupunta lamang ito sa bulsa ng ilang mga opisyal. Sila yung gumagamit ng pera ng bayan para sa kanilang pansariling interest. Kung titingnan po natin mga kapatid, kung hindi nangunguna yung korupsyon sa ating bansa, maaring malayo na yung narating ng bansang Pilipinas. Naniniwala po tayo na yung pag-unlad ng Pilipinas ay magiging madali na lang. Kasi mga kapatid, isang dahilan kung bakit naghihirap yung ating bansa, malinaw, ito ay dahil sa korupsyon. Kung titingnan nga po natin mga kapatid, maraming nasa government ang parang wala ng takot na magnakaw sa kaban ng bayan. Parang ito po ay normal lamang sa kanila. Isa na sigurong dahilan kaya hindi sila natatakot magnakaw, ang ilan kasi mga kapatid sa maraming tiwaling opisyal ay hindi napaparusahan. Marami rin po mga nakaupo ang masasabi natin na minahal na po nila yung pera, kaya patuloy silang nangungurakot. Kasi sinasabi naman ng Biblia na magsisimula po yung kasamaan kapag minahal na ng tao ang pera. So dahil usap-usapan po ngayon sa ating bansa yung patungkol sa korupsyon ng gobyerno, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga nangungurakot? Una mga kapatid, ito yung sinasabi ng Biblia. Kinamumuhian ng Diyos ang korupsyon. Ito nga po ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 16 verse 19. Huwag ninyong pipilipitin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao ni tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Isa sa pinakamahalagang katangian ng Diyos, siya po ay makatarungan. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Ang lahat ng kanyang mga ginawa ay naaayon sa tama at sa makatarungan. Kaya anuman pong mga gawain na nagbabago, naglilihis o sumisira sa hostisya ay kasalanan laban sa kanyang likas na katangian. Kapag ang isang opisyal ay tumanggap ng suhol para ilihis ang kaso, hindi lang po siya lumalabag sa batas ng tao, lumalabag siya sa batas ng Diyos. Kapag ang isang contractor ay naglalagay ng substandard na materyales para kumita ng maraming pera, ang mga tao ang nagdurusa. So nasasayang po ang buwis ng taong bayan at ang buhay ng mga tao ay nalalagay sa panganib. Halimbawa na lamang po, yung pera na gagamitin sana sa flood control, imbis na yung proyekto ay matapos, ang nangyari po mga kapatid, hindi po ito nangyari. Kasi nga napunta sa bulsa ng mga kontraktor at ng ibang nasa gobyerno. So ang nangyayari, nagkakaroon ng baha at marami pong napapahamak ng mga tao. Kasi nga, imbis na ilagay doon sa proyekto para sa baha, napunta na po yon sa bulsa ng mga nangungurakot. So makikita po natin yung mga ganyang bagay, yan po ay malinaw na kasalanan laban sa Diyos. Kasi nililihis po nila yung hustisya at makikita po natin dito na yung mga tao napapahamak dahil sa ginawa nila. So maraming mga tao nagugutom, maraming mga tao napapahamak, maraming mga tao ang naghihirap kasi nga dahil sa korupsyon na ginagawa nila. So diyan natin makikita na ayaw talaga ng Diyos ng korupsyon. Pangalawa, tandaan nyo po to. Ang tagumpay ng korupsyon ay panandalian lamang. Basahin natin yung Job chapter 20 verse 4 to 6. Hindi mo ba nalalaman na buhat pa sa simula nang ang tao ay ilagay sa ibabaw ng lupa, ang pagmamataas ng masama ay di nagtatagal. Umabot man sa langit ang kanyang katanyagan at ang kanyang ulo sa ulap ay umabot man. Maaring mukhang nagtagumpay ang mga kurap, may pera, may mansyon, maraming kotse, may impluwensya, kapangyarihan, pero mga kapatid, sa paningin ng Diyos, sandali lamang yung mga yan. Maaring nagtagumpay ang mga kurap ng ilang taon o dekada, pero darating ang panahon na lalantad ang kanilang ginawang kasalanan. At lahat ng kurakot na ginawa nila, meron pong konsekwensyan. Maraming mga politiko ang yumayaman dahil sa nakaw na yaman, pero makikita po natin mga kapatid, madalas, pagkatapos ng kanilang termino, nahuhulog po sila sa iskandalo, kaso o kayaman pagkapahiya. Yung mga negosyanteng mandaraya, maaring kumikita po sila ng malaki, pero bumabagsak din po ang kanilang negosyo dahil sa pagkawala ng tiwala ng mga tao sa kanila. Kasi mga kapatid, pag nakita ng mga tao na hindi katiwa-tiwala ang negosyo nila, unti-unti po yung babagsak. Kasi mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayo ay nandaraya. Kapag tayo ay nandaya, hindi po tayo pagpapalain ng Diyos. Lalo na nga, kung yan po ay mga korap na politician. Kung hindi magaganda yung ginagawa nila, hindi rin po yan pagpapalain ng Diyos. Hindi rin po magtatagal yung mga nakaw na yan.
Kung tignan po natin dito sa Pilipinas, yung mga corrupt na politician, maaaring malalakas sila at mayayaman. Pero kung titignan po natin ang kasaysayan ng Pilipinas, marami na rin po mga bumagsak dahil po sa kasakiman at sa katiwalian. So huwag po kayo mag-alala mga kapatid. Kung nakikita natin, maaaring mayaman po sila ngayon at sagana sila dahil sa korupsyon, tandaan nyo po, hindi yan pang matagalan. Mawawala rin po yan. Lalo na kapag na-reveal na po yung mga kalokohan na ginagawa nila. Pangatlo, ang hatol ng Diyos ay tiyak sa mga korap. Ito nga ang sinasabi sa Psalm chapter 9 verse 7 to 8. Ngunit si Yahweh ay naghaharing walang putol. Itinatag niya ang kanyang trono para sa paghahatol. Pinapamahalaan niya ang daigdig ayon sa katuwiran. Hinahatulan niya ang mga bansa ayon sa katarungan. Hindi po maaaring baliwalain ng Diyos ang kasalanan, lalo na po ang katiwalian. Kahit po maitago ng mga korap ang kanilang mga kasalanan sa tao, hindi po yan maitatago sa Diyos. Kung titignan po natin sa konteksto ng Pilipinas, parang nakakalungkot, hindi napaparusahan yung mga korap na opisyal. Ni hindi man lang nakukulong yung iba. Kung titignan po natin, mali na nga yung ginawa nila, pero ang sarap pa rin ng buhay na tinatamasa nila. Pero mga kapatid, ito po yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. Oo, maaaring nakaligtas sila sa parusa ng pamahalaan, pero hindi sila makakaligtas sa parusa o hatol ng Diyos. Lahat po ng ginawa nilang pandaraya at pagnanakaw, alam ng Diyos yan, at may katapat yan na parusa mula sa Diyos. Kaya wag po kayong mag-alala. Maaaring iniisip nyo, wala kayong magawa sa mga korap na politician. Pero tandaan nyo po, ang Diyos may magagawa sa kanila. Tandaan nyo po, kung ano ang tinanim nila, yun yung aanihin nila. So kung nagtanim sila ng kasamaan, makakaranas po sila ng hindi magaganda dahil hindi maganda ang kanilang itinanim. Kung sa Pilipinas, ang hustisya para lang po sa mayayaman, pero mga kapatid, sa ating Diyos, pantay-pantay po yan. Maaaring yung ibang korap, nakatakas po sila sa korte ng tao, pero hindi sila makakatakas sa korte ng langit. Pang-apat, ang wakas ng mga korap ay kapahamakan. Basahin po natin yung Revelation chapter 21 verse 8. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Dito po sa lupa, maaaring mapahiya yung mga korap kapag nalantad ang kanilang kasalanan. Maaaring nababalita sila sa iba't ibang mga balita na pag-uusapan sa social media at inaayawan ng publiko. Pero mga kapatid, ang pinakamabigat, may walang hanggang kaparusahan na naghihintay sa kanila kung hindi sila magsisisi. So anong mangyayari? Sila po ay mapupunta sa impyerno, doon sa dagat-dagatang apoy. Yan po yung malinaw na sinasabi ng Biblia. So yung dagat-dagatang apoy, ito yung nagsasabi na ikaw ay mahihiwalay na totally sa ating Diyos. Ang apoy ay hindi basta apoy lamang, kundi ito po ay larawan ng walang katapusang pagdurusa, kapighatian, at kawalan ng pag-asa. Lahat po ng korap na hindi nagsisi at hindi sumampalataya sa ating Panginoong Kristo ay haharap sa huling paghuhukom at mapapahamak doon sa apoy ng impyerno. So yun po yung isa sa pinaka-nakakatakot na mararanasan ng mga korap kapag hindi po sila nagsisi. Ngayon mga kapatid, may pag-asa pa ba yung mga korap? Ang sagot po dyan ay syempre meron pa. Kahit gaano kalala ang kasalanan, may pag-asa pa po na naghihintay sa kanila kung sila po ay magsisisi at mananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Halimbawa na lang po sa Bible, si Zacchaeus, isa po siyang tiwaling maniningil ng buwis. Ngayon, nung nakilala niya yung ating Panginoong Kristo, nagsisi siya. Isinauli niya ang mga ninakaw at 4 na beses pa niyang binayaran yung mga naloko niyang mga tao. At dito, sinabi ng ating Panginoong Kristo, dumating na yung kaligtasan sa bahay na ito. Ibig sabihin po niyan, kung yung isang korap magsisisi, magbabalik ng kanilang ninakaw at susunod kay Kristo, patatawarin po siya ng ating Diyos at babaguhin po sila. At higit sa lahat, kapag nanampalataya yan kay Kristo, hindi na yan mapapahamak sa impyerno. Makakapasok po yan sa kaharian ng langit dahil sa biyaya ng ating Diyos. Kung maalala nyo rin po mga kapatid, nung nakapako yung ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, meron siyang katabing magnanakaw. Ngayon nakita po natin na nanampalataya itong katabi niyang magnanakaw. At dahil nanampalataya siya sa ating Panginoong Kristo, yung ating Panginoong Kristo mismo ay nagsabi na yung magnanakaw na ito, isasama siya ng ating Panginoong Kristo doon sa paraiso o doon sa langit. So ibig sabihin mga kapatid, kahit gaano kasama yung tao na ito, kahit siya po ay nagnakaw, pero dahil mabiyaya yung Diyos at sumampalataya yung magnanakaw na ito sa ating Diyos, siya po ay naligtas. So ganun din po mga kapatid sa mga kurap na tao. Kahit gaano silang kakurap, kahit gaano karami ang ninakaw nila, kung sila po ay tatalikod sa kanilang kasalanan at lalapit sa ating Diyos, sila po ay maliligtas dahil lang sa biyaya ng Diyos. Diyan po natin makikita na maliligtas yung isang tao hindi dahil sa gawa niya. Maliligtas yung tao dahil lamang sa biyaya ng Diyos at pananampalataya ng tao.
Maaaring nakakagalit ang mga ginagawa ng mga korap na mga tao. Pero mga kapatid, isa sa dapat nating gawin, ipanalangin po natin sila na magbago yung buhay nila at makakilala sila sa ating Panginoong Kristo habang meron pang pag-asa. Sa kabila po ng mga ginagawa nila, dapat mas manguna pa rin sa ating mga Kristiyano yung pagmamahal sa ating kapwa. Kasi mga kapatid, yan naman talaga yung utos ng ating Panginoong Diyos. Kahit nga sa mga kaaway natin, ibigin po natin sila. Basta mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya, huwag po tayo masilaw sa pera. Huwag po nating mahalin yung pera. Ang pinakamahalin po natin yung ating Diyos. Kung yung mga tao mananampalataya sa ating Panginoong Kristo, magbabago po sila ng kanilang mga pananaw, at sila po ay magbabagong buhay, masasabi po natin mga kapatid na may pag-asa pa ang Pilipinas. Kaya sa mga kabataan na nanonood ngayon, tandaan nyo po, kayo ang magiging pag-asa ng ating bansa. Huwag nyo na pong sundan yung mga opisyal na korap. Kapag minana nyo pa po yung korupsyon, mahirapan po magbago yung ating bansa. Kaya ngayon pa lang, bilang mga kabataan at magiging susunod na leader ng ating bansa, manampalataya na kayo sa ating Panginoong Kristo. Umiwas na kayo sa kasalanan. Sumunod kayo sa kalooban ng Diyos. Nang sa ganon, sa hinaharap, maranasan pa rin po ng Pilipinas ang kaunlaran. So, may pag-asa pa po dahil sa ating Panginoong Diyos.